the Mangyan people really taught me a lot about life. I remember the first time na nagpunta ako doon, sobrang discriminated yung mga Mangyan na laging silang sinasabi na primitive, tribal, yung mga ganyan. So, nakipamuhay ako doon sa mga Mangyan. Tapos, ang dami kong natutuhan sa kanila, Father. Una kong natutuhan sa kanila yung kumuha lang ng sapat para sa araw. Para naman yung ibang mga kasama natin ay makakain din. Yung hindi mo sasarilinin. Hindi mo sasarilihin ang lahat. Natatandaan ko kasi sobrang tumatak talaga sa puso ko yon. Kasi nung bata pa lang ako, ang nanay ko po kasi ay singer. Ang nanay ko ay composer, singer. So may kinompose na kanta yung nanay ko. Ang title ay Sana'y Mayaman. Tapos may sinasabi siya doon na parang kung ang pera ay 10 at ang tao ay 10 lamang, walang magiging mahirap kapag kukuha lang ng isa ang bawat isa. Pero paano kapag may isa na kumuha ng 9? Anong maiiwan sa 9 na natira? Kung kunyari, yung isang tao lang, kinuha niya yung 10 pera, anong maiiwan dun sa 9? Diba? Doon nagkakaroon ng mga mahihirap. So, nung pumunta ako sa bundok, tapos nakilala ko yung mga Mangyan, I'm sure hindi naman nila nakilala yung nanay ko, diba? Pero, ganun din yung kanilang mindset. Sabi nila, alam ko, nanguhuli kami ng isda sa ilog. Kasi sabi ko, alam mo kuya, kumuha kaya tayo ng malaking net para makakuha tayo ng maraming isda. Tapos, para po bukas wala na tayong hindi tayo magugutom. Tapos sabi niya, tapos tawa sila ng tawa. Sabi nila, bakit po tayo kukuha ng marami? Hindi naman po ako, mabubusog na po ako sa isa lang. Tapos sabi ko, sayang po daming isda, kunin natin lahat. Tapos sabi niya, bukas naman po nandyan pa rin naman po yung mga isda. Tama din naman. Ibibigay naman po yan ng Panginoon. Totoo naman. Bukas. Pero pag kinuha po natin lahat ngayon, baka po bukas hindi na tayo bigyan ng ilog. Dahil naging sakim tayo doon. Dahil naging sakim tayo. Sobrang talagang sabi ko, grabe, ito yung mga tao na sinasabi nilang uneducated. Pero 'di ba, Father, parang when you talk about education, sasabihin nila uneducated itong mga taong to, but these people, sila yung nagtuturo sa atin na hindi, just take whatever is due you for that day. Yun yung values na hindi natin makita ng kahit mga edukado, actually mga edukado pa nga ang gumagawa ng hindi maganda. Nanlalamang tayo sa ating kapwa. Kaya yung isang siguro doon po sa mga tribo, sabihin natin sa mga Mangyan, makikita natin yung community spirit. And which brings me to one of my most memorable documentaries, which is Ambulansyang Depaa. Tungkol ito sa isang community ng mga Mangyan sa Mindoro Oriental, sa Bansud, Mindoro Oriental. Alam niyo, Father, nung umakyat ako dun sa bundok na yon, nagulat ako, lahat ng bahay may duyan. Yung duyan, ratan na duyan. Tapos sabi ko, ay may baby po. Akala ko may baby kasi may duyan eh. Ay may baby po kayo. Tapos sabi nila, wala po. Pagdating ko, ay may duyan din. May sanggol po. May baby po dito. Kada bahay may duyan, pero wala namang sanggol, wala namang baby. Sabi ko, sino nagduduyan dito? In-explain sa akin ng mga Mangyan. Sabi niya, malayo po ang ospital sa amin. Para po dalhin namin yung mga maisakit doon sa ospital, kailangan naming pasanin sila. Sinasakay nila sa duyan yung mga may sakit, papasanin nila for 4 hours pababa ng bundok. Ano sila? Pasan-pasan nila talaga. Relye-relyebo sila. So nagkataon nung time na yun, may ibababa sila. So na-document namin yon na may ibababa sila sa kabundukan. Pasan-pasan sila, 4. Relye-relyebo sila. So, tinanong ko, may bayad po kayo? Tapos tumawa sila. Sabi nila, ba't kami hihingi ng bayad? Sabi ko, mahirap po magpasan. Wala po kayong honorarium, sweldo, talent fee. Ano ba naman sa atin dito? Lahat, di ba? Kada kibot mo may bayad, di ba? Sa kanila parang sabi nila, ay hindi po, ito po yung ginagawa namin ng kusa. Bakit po? Ganun yung sabi ko, bakit po? Mabibigatan ka. Ang sagot niya,
Kaya po bawat isang bahay may duyan kasi kapag kami po ang nagkasakit, sigurado pong may magpapasan sa amin. Kaya kapag ang kapitbahay ko ay may sakit, ganon din. ako ang magpapasan sa kanya kasi hindi natin alam baka bukas makalawa, ako naman ang kailangang pasanin na. Sila yung nagturo sa akin na ang mabigat ay gumagaan kapag marami ang pumapasan. Wow, napakagandang ano yun. Kasi totoo yun, di ba? Pag marami tayong nagpasan ng malaking problema, gumagaan yung problema. At Diba? hindi natin nakikita yun as problema. Correct. Kasi maapektuhan buong komunidad. Correct. Parang bayanihan spirit din. Ano? Grabe. Yung pala talaga ang value ng isang Grabe. Pilipino. Parang nawala na ngayon ang ganong konsepto. Doon sa bundok marami pa. Doon sa bundok marami pa. Kaya ako nagagalit ako kapag sinasabi nilang uneducated yung mga katutubong Pilipino. Kasi grabe ang values nila. Kasi pag sinabi natin edukado, kailangan makapagtapos ka ng kolehiyo, ng high school, yan, para masabi mo edukado ka. Pero yung mga paniniwala mo, yung values mo, hindi mo naman naisasagawa din. Hindi katulad ng mga nandoon sa bundok. Sobrang humbled ako, Father. Pag pumupunta ako sa bundok, tapos nakikilala ko sila at nag-uusap kami, humbled ako. Kasi eto ako, nakapagtapos ng kolehiyo, may master's degree and all. Pero, Ibang-iba sila. ang dami kong natututuhan pa rin sa kanila.